Tahimik naririnig ba ninyo ang lahat ng tunog na ito? Ngayon, tuklasin natin ang buong lupain ng mga munting hayop. Gustong-gusto ko ang mga hayop, hindi na ako makapaghintay. Pero una muna, sino kaya ang nagtago ngayon? Tama kayo, ang ating munting kaibigan na si Tawanan. Hanapin ninyo siya kasama namin, ha? Kapag nakita niyo siya, kaway agad ng mabilis. At ngayon, ang ating awiting pambati sa umaga. Gumigising ang araw sa lupain ng mga munting hayop. Lumilipad ang mga paru-paro, umaawit ng malakas ang mga ibon. Ngayon, magtatayo tayo ng palaruan para sa lahat. Halina na, naghihintay ang lupain sa likod ng para. Tignan niyo, may kulay kayo manggi na kumislap doon sa burol. Baka ardilya iyon, kinakawayan tayo ng kanyang buntot. Naglaho na siya sa gitna ng mga sanga ng puno. Tingnan ninyo, nagiging kulay rosas at ginto ang langit. Sino kaya ang gumuguhit ng langit ng ganito kaganda tuwing umaga? Siguro, may isa na labis na nagmamahal sa mundong ito. Salamat po. At ngayon, magtayo na tayo. Nandito na tayo sa magandang lunti ang damuhan. Magtatayo tayo rito ng palaruan para sa mga hayop at para sa atin. Magsisimula tayo sa dilaw na daustusan. Bilangin natin ang mga bloke. 1, 2, 3, 4, 5 dilaw. Naririnig ba ninyo ang mga ibon? Bilangin natin ang kanilang mga awit. Ngayon naman, ang asul na duyan, mataas at matibay. At sa tabi, ang pulang bilog na kahon ng buhangin. Bugtong, anong kulay ang lumalabas kapag pinagsama ang dilaw at asul? Bird. Mahusay, mga matatalinong batarian sa bahay. Yan din ang kulay ng ating karusela. Magdaragdag pa tayo ng makukulay na bandila sa poste. Pula, asul, dilaw at berde ang mga bandila. Naririnig ko ang tatlong magkakaiba. Tiyo, tiyo, tiyo. Pumalakpak kayo kung sino ang gustong-gusto ang daustusan. Ang ingay naman. Narinig ng buong parang. Alam ba ninyo, natitikman ng paru-paro ang bulaklak sa pamamagitan ng kanyang mga paa? Totoo yan. Kinikiliti siya ng bawat talulot. Ang bango ng damo ay parang umaga at pakikipagsapalaran. At ang hamog ay kumikislap na parang munting diamante. Sino sa inyo ang marunong tumalon na parang palaka? Ipakita ninyo. Hop, hop, hop hanggang sa langit. Dilaw at asul ang paborito kong mga kulay.
Ako naman, mahal ko silang lahat ng sabay, parang bahaghari. Tingnan ninyo, Ladybug. May mga tuldok sa likod niya. Bilangin natin ang mga tuldok, 1, 2, 3. Umaali-aligid ang duyan ng mataas hanggang sa ulap. Tapos na. Nakatayo na ang buong palaruan, makulay at kumpleto. Humawak kayo ng mahigpit at tumawa ng malakas. Hinihintay ng kahon ng buhangin ang malalaking cake na buhangin. Gagawa tayo ng pinakamagandang cake na buhangin sa buong mundo. Alam ba ninyo kung bakit gumigising ang araw tuwing umaga? Para gisingin ang lahat ng bata ng may ngiti. Tingnan ninyo ng malapitan, kumikinang ang daus-dusan na parang bahaghari. At sa malayo, ang buong palaruan ay parang masayang bulaklak. Ang pinakamagandang palaruan sa buong lupain ng mga munting hayop. Nararamdaman kong may nagmamasid sa atin mula sa mga palumpong. Baka si tawanan na naman iyon? Umiikot ang karusela na parang makulay na trompo. Umiikot na rin ang ulo ko, hay. Tignan niyo, may munting matinik na landak malapit sa mga palumpong. Nahihiya siyang magtago, ilong lang niya ang nakikita. Kumusta, landak? Huwag kang matakot, mga kaibigan kami. Magpatuloy tayo, hinihintay ng mga hayop ang kanilang mga bahay. Hindi na ako makapaghintay, sino kaya ang naninirahan doon? Sino ang unang makakakita ng pulang bulaklak? Nakita ko. Naroon, malapit sa malaking bato. Dilaw ang daus-dusan, parang saging. Kung gayon, dumausdos tayo na parang dalawang masayang saging. Alam ba ninyo na ang tainga ng kuneho ay parang radar? Naririnig niya kahit ang pinakatahimik na tak-tak. Nagbibigay ang baka ng gatas para sa masarap na kakao. Kaya naman mahal namin ang mga baka, mu, salamat. Nangingitlog ang manok ng mga itlog na mainit-init tulad ng araw. At mula sa mga itlog, gumagawa tayo ng omelette tuwing linggo. Malambot ang balahibo ng tupa, parang ulap. Sandali may kumalusko sa matataas na damo. Tahimik lang, baka si tawanan ang gumagapang papalapit. Malapit na nating makita kung sino ang nagtatago roon.
Mula sa balahibo, gumagawa ang lola ng mainit na bufanda. I-jack ang inyong paa kung sino ang mahal ang mga hayop. Nakita ba niyo yon? Sigurado, si tawanan iyon. Napakabilis na naman niya, hindi ko siya naabutan. Wala iyon. Tara na, magtayo tayo ng mga bahay para sa mga hayop. Naririnig ko na ang saya sa bahay-bahay. Masaya rin ang mga hayop. Humahalinghing ang kabayo kapag masaya siya. Marunong din akong humalinghing, makinig kayo. Gustong magkaroon ng sariling bahay ang bawat hayop. Kagaya ng inyong mga sariling higaan. Naglalakad ng tahimik ang munting usa, nakatingkayad. Parang balerina sa gubat na luntian. Ang itik ay kwak-kwak at ang gansa ay honk-honk. At tayo naman ay nagsasabi, magandang umaga, mga ibon. Hulaan niyo agad, sino ang may kayumangging balahibo? Ardelia. Tumatalon siya sa mga sanga na parang akrobata. Ang mabuting puso ang gumagawa ng pinakamagagandang bahay. Nandito na tayo sa magandang malawak na damuhan. At mga dilaw na mirasol, mas matangkad pa kay Lumi. Matataas at magaganda, parang munting araw. At nakaupo sa mga ito ang isang munting makulay na paru-paro. Sandali lang, magtatayo tayo rito ng mga bahay para sa mga hayop. Hindi na ako makapaghintay kung sino ang titira sa mga ito. Ako rin. Magsisimula na tayo sa sandaling ito. Dahil sa mabuting puso, may lugar ang lahat. Magsisimula tayong magtayo ng unang munting bahay. Kulang bubong para sa ating kayumanggi na Ardelia. Iyon bang parehong nakita natin sa burol kanina? Baka nga siya. Anyayahan natin siyang pumasok. Ardelia, ito ang bago mong komportableng bahay. Kit, labis siyang natuwa, ang lakas ng tunog. Isa. May bahay na ang unang hayop. Magtatayo tayo agad ng susunod, kayumangging bahay. Para kanino itong kayumanggi at matinik na bahay? Para sa landak na nakilala natin malapit sa mga palumpo. Landak, pumasok ka ng walang takot, ligtas dito. Dalawa. Tahimik na nagtatago ang landak sa loob. Ngayon naman, ang puting bahay para sa isang mahilig tumalon. Iyan ay siguradong para sa munting puting kuneho.
Kuneho, igalaw mo ang ilong mo kung gusto mo ito. 3. Gumagalaw ang ilong ng kuneho sa tuwa. Bugtong, sino ang may mahahabang tainga at puting buntot? Kuneho. Mahusay, tamang-tama ang sagot, mga kaibigan. Magtatayo tayo ng bahay na may malumanay na kulay berde. Para sa munting usa, tahimik at mahiyain. Munting usa, tahimik at ligtas dito para sa'yo. 4. Tahimik na lumalakad papunta sa bahay ang munting usa. Ngayon naman, ang munting berdeng bahay sa tabi ng tubig. Para sa munting palaka na naninirahan malapit sa lawa. Kokak, kokak, tumalon agad ang palaka papunta sa loob. 5. Mayroon ng sariling basang sulok ang palaka. Ika-6 na bahay, mabagal at napakatibay. Para sa pagong na hindi kailanman nagmamadali. Pagong, maligayang pagdating sa iyong bago at matigas na bahay. 6. Marahang nagtatago ang pagong sa loob. Isang matangkad na bahay para sa may isang paa lamang. Tagak. Kalatak, kalatak, tunog niya sa tuwa. 7. Buong yabang na sumisilip ang tagak mula sa bubong. Munting bahay sa ilalim ng bubungan para sa mabibilis na pakpak. Layang-layang. Tiyo, masayang paikot-ikot sa paligid. 8. Naninirahan na ngayon ang layang-layang sa ilalim ng bubong. Kumakalatak ang tagak, kalatak, kalatak, kalatak. Tingnan niyo ng malapitan, maliliit na pinto at bintana. At sa malayo, ang mga bahay ay parang makulay na hanay. Bawat hayop ay may sarili ng sulok mayon. May 2 pang natitirang munti at malambot na hayop. Naghihintay ang tupa at baka malapit sa bakod. Puntahan natin sila, itatayo natin ang huling mga bahay. Ang ibig sabihin yan, salamat sa bagong bahay. Ang pagtulong ay parang araw, nagpapainit sa lahat. Ika-9 na bahay, malambot at puno ng balahibo. Tupa, halika sa iyong bahay. 9. Yumayakap ang tupa sa malambot niyang higaan. Huling bahay, malaki at napakakomportable. Bugtong, sino ang tumutunog ng ganito, mo? Baka. Mahusay ang pandinig ninyo. 10. Marahang pumapasok ang baka sa kanyang bahay. Bugtong, ilang hayop na ba ang binigyan natin ng bahay ngayon? 10. Mahusay ang inyong pagbibilang, mga tagapagtayo ng pangarap.
Sino kaya ang lumikha ng napakaraming kahanga-hangang hayop? Ang manlilikha na mahal ang bawat isa sa kanila. Salamat po dahil mayroon kaming napakaraming munting kaibigan. Tingnan niyo kung gaano kasaya ang ating mga hayop. Bawat isa'y nasa sariling bahay, ligtas at mainit-init. Magpatuloy ba tayo? May susunod pang pagtatayo para sa atin. Tara na! Gustong-gusto kong malaman kung ano pa ang itatayo natin ngayon. Kung gayon, tumulong tayo araw-araw, kahit kaunti lang. Lumalaki ang kuta na parang cake sa horno. May amoy ng pakikipagsapalaran at cotton candy. Bawat bloke ay isang mabuting kaisipan. Kaya naman puno ng mabubuting kaisipan ang ating kuta. Sino ang makakahula? Ano ang kulay rosas at matamis? Cotton candy. O ang bago nating bubong. Kinakawayan ng munting bandila ang lahat ng bata. Kawayan din niyo siya, huwag mahiya. Isa, dalawa, tatlo, tapos na ang tuktok ng kuta. Apat, lima, anim, tapos na rin ang munting tour. Sa loob ng kuta, bawat isa ay kabalyero ng kabaitan. Tignan niyo, doon sa batis, may gumagalaw. Mukhang may binabalak na naman si Tawanan. May dala siyang makintab na munting trompeta. Gustong-gusto niyang patunugin ito kapag masaya siya. At ang kanyang kalasag ay ngiti mula tainga hanggang tainga. Siguradong naghahanap na naman si Tawanan ng bagong kalokohan. Hayaan mo siyang maghanap. Nakadilat naman ang mga mata natin. Ipikit ninyo ang inyong mga mata at bilangin hanggang 5. Naku, nawala ang trompeta ni Tawanan sa damuhan. Tulungan natin siyang hanapin ito, mga tagapagtayo ng pangarap. Alam ba ninyo kung sino ang tumutulong maghanap ng mga nawawalang bagay? San Antonio. Lagi niyang tinutulungan hanapin ang mga ito. Nandyan pala. Ang makintab na trompeta sa ilalim ng malaking dahon. Ibalik natin agad, matutuwa siya ng sobra. Sumulpot si Tawanan, sinunggaban ang trompeta, at naglaho. Lagi niyang ginagawa iyan bago pa tayo makapagpaalam. Nandito na tayo sa magandang kulay rosas na damuhan. Magtatayo tayo ng kuta na kulay cotton candy. Bugtong, ano ang mabubuo kapag pinagsama ang pula at puti? Kulay rosas. Mahusay, munting mga pintor at pintora.
Iyan mismo ang kulay ng tuktok ng ating kuta. Magtatayo tayo ng tarangkahan na may munting gintong bandila. Tingnan niyo, doon sa palumpong, ang puting tagap na naman. Bugtong, sino ang kumakalatak habang nakatayo sa isang paa lamang? Tagak. Mahusay ang alaala ninyo, mga tagapagtayo ng pangarap. Tapos na. Nakatayo na ang buong kuta, may malumanay na kulay. At ngayon, buksan na ninyo ang inyong mga mata, mas maganda pa ang mundo. Tingnan niyo ng malapitan, malambot ang tuktok ng kuta, parang cotton candy. At sa malayo, kumikinang ang kuta sa mga tore nitong may malumanay na kulay. Ang pinakamagandang kuta sa buong lupain ng mga munting hayop. May naramdaman akong munting mainit na patak sa aking pisngi. Baka munting ulan yon, dumadalaw sa atin. Tak-tak, kumakatok ang ulan sa bubong ng kuta. Tignan mo, tumingin ka agad sa langit. Bahaghari. Makulay na bahaghari sa ibabaw ng ating kuta. Ang ganda, hindi ba? Gusto ko tuloy umawit sa tuwa. Magpatuloy ba tayo? Naghihintay ang tulay sa ibabaw ng batis. Tara na. Malapit na ang gintong oras. Lila ang kulay ng mga ulap sa gabi. Naririnig ba ninyo ang huni ng tubig? Malapit na ang batis. Tignan niyo, doon sa gilid, may munting dilaw na itik. Kwak-kwak, masayang lumalangway laban sa agos. Kailangan natin ng tulay para makatawid ng ligtas. Kaya naman ngayon, itatayo natin ang tulay ng pagkakaibigan. At mga munting bungang kahoy na tumutubo sa gubat. Ako ang magdadala ng tabla, ikaw naman ang magbilang ng makukulay na laso. Pula, dilaw, berde, at asul, tapos na. Maghintay muna tayo sandali sa tabi ng tubig. Kumikinang na ginto ang tubig sa liwanag na ito. Isa itong magandang araw na puno ng gawain, hindi ba? Ang pinakamaganda. At hindi pa ito tapos. Handa ka na ba, Lumi? Simulan na natin ang pagtatayo ng tulay. Handa na ako. 3, 2, 1, simula na. Sino ang marunong gumawa ng pinakamatapang na mukha ng kabalyero? Ray. At ngayon, ang pinakamatamis naman. Ang ganda. Nakatayong tuwid ang mga pader, parang mga sundalo. Dahil itinayo natin ito ng may puso at pag-ingat. Bilis ang bugtong, ano ang kumikinang sa langit tuwing gabi?
Mga bituin. At ang buwan, ang kanilang pilak na tatay. Sino ang magbibilang ng mga bintana sa ating kuta? Nagbibilang na ako. Una, pangalawa, pangatlo. Pinipinta natin ang mga pader gamit ang puso, hindi lang pintura. Kaya naman sila napakainit-init at masaya. Umaabot ang munting Thor hanggang sa ulap na parang tupa. Sabi ng ulap, magandang umaga, munting Thor. Ang kabalyero ng kabaitan ay laging nagsasabi ng pakisuyo at salamat. Iyan ang mga mahiwagang salita, nagbubukas ng puso. Magtayo pa tayo ng bangkito para sa mga pagod na paa. At mesa naman para sa raspberry juice ng mga panauhin. Kung sino man ang pagod, humikab na parang leon. Ay lili. Ang lakas ng hikab na iyon, parang leon nga. Sumasayaw ang ating bandila sa hangin, parang waltz. Isa, dalawa, tatlo, ang hangin ang nangunguna. Tapos na ang mga suporta, matibay sa magkabilang panig. Sandali, may kumislot na naman ba sa damuhan? Baka nga. Pero panatilihin niyong nakadilat ang mga mata, mga kaibigan. Tingnan ninyo sa itaas, ulap na parang tupa. At iyon namang isa, parang malaki at malambot na elepante. Sino ang makakahanap ng bulaklak na dilaw parang limon? Nandyan na. Hinahalikan na ito ng munting bubuyog. Gumagawa ang mga bubuyog ng pulot pukyutan para sa lahat ng bata. Easy. Ang ibig sabihin niyan, kainan na. Gumawa kayo ng malaking ngiti para sa araw. Sumagot lang ang araw gamit ang kislap ng sinag nito. Dala ng ibon ang balahibo papunta sa kanyang pugat. Gumagawa siya ng bahay, kagaya natin. Sino ang marunong tumayo sa isang paalang, parang taga? Isa, dalawa, tatlo, ang hindi natumba, siya ang panalo. Handa na ba kayo? Sisimulan na natin ang pangunahing pagtatayo ng tulay. Tatlo, dalawa, isa simula. Dumara po ang unang mga tabla sa matitibay na suporta. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, kalahati na. 6, 7, 8, 9, 10, tapos na. Bugtong, ilang tabla ang inilagay natin sa tulay? Sampu. Napakahusay ng inyong pagbilang, mga tagapagtayo ng pangarap. Ngayon naman, mga barandilya na may kulay ng buong bahaghari.
Kumikinang na ang tulay ng pagkakaibigan sa lahat ng kulay. Pwede na ba tayong tumawid ng magkasama? Pwede na. Mag-ingat, hakbang ng hakbang, magkahawak kamay tayo. Pinagdurugtong ng tulay ang dalawang gilid, kagaya ng pagkakaibigan ng mga tao. Ang pinakamagandang tulay ay ang tulay tungo sa kaibigan. Umaawit ang ilog tuwing gabi ng tahimik na oyay. Dazay, plok, plok, naririnig ba ninyo? Nagiging ginto ang langit, parang pulot. Iyon ay ang araw na nagpapaalam ng magandang gabi sa lahat. Unang bituin. Humiling kayo. Ako, hinihiling ko sa lahat ng bata ang matamis na panaginip. Sandali may tumatakbo diretsyo sa gitna ng tulay. Humihikab ang mga hayop, Devi, Yigwig, GDCC. Kahit ang tagak ay inaantok na habang nakatayo sa isang paa. Nahuli mo ba siya? Brick, talaga bang nahuli mo siya? Halos natira na lang sa akin ang isang tainga niya. Makulay na tainga bilang alaala mula kay tawanan. Nararamdaman kong may munting ulan na naman paparating. Tak-tak sa mga tabla, payapa at tahimik na musika. Alam ba ninyo na ang mga bituin ay kumikindat sa mga bata? Kumindat din kayo sa kanila, nakikita nila kayo. Pangalawang bahaghari ngayon. Napakaswerte natin ngayong araw. Iyon ding 7 kulay, pamilyar at napakaganda. Perpektong pantapos para sa tulay ng pagkakaibigan, hindi ba? Perpekto. At ngayon, oras na para sa maikling buod. Nagtayo tayo ngayon ng palaruan, mga bahay, kuta, at tulay. Panghuling bugtong, ano ang tawag sa ating lupain? Lupain ang mga munting hayop. Mahusay sa inyong lahat, mga tagapagtayo ng pangarap. At ilang hayop na ba ang nakahanap ng bagong tahanan ngayon? 10 masasayang hayop sa parang. Babalik tayo sa palaruan kung saan tayo nagsimula. Ang buwan ng ilaw sa gabi ng buong mundo. Tahimik itong sumisinag sa ibabaw ng bawat higaan. Bukas, magtatayo tayo ng mas maganda pa. Dahil ang bawat araw ay bagong pakikipagsapalaran. Yakapin ninyong mahigpit ang inyong oso o unan. At sana mapanaginipan ninyo ang makulay na bahaghari na tulay.
Salamat po sa pagsama ninyo sa amin ngayon. Kayo ang pinakamahusay na mga tagapagtayo ng pangarap. Tahimik na, natutulog na ang lupain. Magandang gabi, mga hayop. Magandang gabi, mga kaibigan. Makinig kayo sa katahimikan, ang gabi ang pinakatahimik na tugtog. Kri, kri, yan ang kuliglig na tumutugtog ng biolin. Sinisindihan ng mga alitaptap ang kanilang munting parol. Parang munting bituin na nahulog sa parang. Nagiging kulay rosas at ginto na naman ang langit. Dala ng tubig sa ilalim ng tulay ang larawan ng buwan. Parang naliligo ang buwan bago matulog. Bumubulong ang mga hayop ng magandang gabi sa isa't isa. Laye, halos lahat ay natutulog na. Ang ating araw ay puno, parang basket ng mga bungang kahoy. Puno ng pagtatayo, tawanan, at pagkakaibigan. Maraming salamat po, mga mahal, sa ating magkasamang pakikipagsapalaran. Kung wala kayo, magiging walang laman ang lupaing ito. Bago matulog, isipin ninyo ang isang mabuting bagay. Ako, iisipin ko kayo, mga tagapagtayo ng pangarap. Sana bantayan ng mga anghel ang inyong mga panaginip. Nandito na tayo ulit sa ating unang palaruan. Umupo tayo rito, malapit sa dausdusan, bago tayo matulog. Bago tayo matulog, munting pasasalamat para sa lahat. Salamat po sa iyo, Diyos Ama, para sa magandang araw na ito. Para sa palaruan, mga bahay, kuta at tulay. Para sa 10 hayop at sa bawat maliit nilang tinig. At para sa ating munting kaibigan na palaging nagtatago. Magkikita tayong muli bukas sa bagong pakikipagsapalaran. Magandang gabi, mga tagapagtayo ng pangarap. Matulog kayo ng mahimbing. Hanggang bukas sa bagong pakikipagsapalaran. Tingnan mo, nagsisindihan na ang mga unang bituin. Parang mumunang glitter na nakakalat sa maitim na asul na kalangitan. Matulog kayo ng mahimbing, bilangin man ang bituin o ang tupa. Magandang gabi, Brick. Hanggang bukas. Kaway tayo ulit, paalam, paalam. Kumakaway si tawanan mula sa malayo bago siya maglaho sa gabi. Paalam, paalam. Matulog kayo ng napakatamis, mga mahal.